Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil sa pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan, pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda? Napoot ka ba sa mga taga-Sion? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo, huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan, huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas, dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing. Sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan, at ang taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong inipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang maraming elemento. May maghahasik, may bukid, may mabubuting damo, may masasamang damo, at mayroong paghihiwalay. Napakaganda ng mga elementong ito. Sapagkat una pinapakita, ang Diyos ang unang naghahasik. Ang Diyos ang tagapaghasik
ng mabubuting binhi at tayo yung bukid na kung saan hinahasikan ng Diyos upang magbunga. Pero alam ninyo, habang gumagawa ang Diyos, mayroon din palang gumagawa rin. At yun yung tinatawag natin ang mga counter spirits o mga demonyo na kung saan naghahasik din ng mga masasamang binhi. Kaya yun, nung tumutubo sa bukid, may mabuti, may masasama ding damong tumutubo. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Magkakaroon ng paghihiwalay sapagkat sasabihan niya ang kanyang mga anghel, ihiwalay ang mabubuti sa masasama. Yan. Anong aral nito sa atin? Huwag tayong maging kampante na ang buhay natin ay ito na. Kaya't ang sasabihin ng iba ay, bako, mabuhay ka na. You only live once. Kung saan ka sasaya, dun ka. Gawin mo yan. Sapagkat wala na pagkatapos nito. Mali. Yan ay mentalidad ng hedonismo. Magpakasasa ka, mamuhay ka, kung anong klaseng gusto mong mabuhay, basta masaya ka, yun ang mahalaga. Hindi yun ang mahalaga. Sapagkat ang inaalok ng ating Panginoon ay tunay na kaligayahan, hindi panandali ang kaligayahan. Yung idinudulot ng masasamang damo sa buhay, mga panandali ang kaligayahan. Payayamanin ka dito sa lupa, mabibili mo kung anong gusto mo, tataas ang iyong posisyon, magkakaroon ka ng puder at impluwensya, sisikat, komportable, mayaman, sagana. Pero, gaano ba kahaba ang buhay sa lupa? 80. Abay, swerte ka na kung 80 abutin mo, sapagkat sa Biblia ang sabi doon ay napakalakas mo kung umabot ka ng 80. 100, wow! Haba. Pero alam nyo ba sa Biblia, na ang isang araw ay parabagang ang 100 taon ay kasintulad ng isang araw lamang in eternity. Kaya't yung 100 taon na iyon, saglit lang yon kumpara sa magpakailanman. Kaya't nabuhay ng maayos 80, 100, pero ano pagkatapos nito? Dusa? Paghihirap? Apoy ng impyerno? Kaya't dito tayo inaanyayahan ng ating Panginoon. Huwag niyong masyadong pag-ukulan ang panandalian. Ang buhay dito sa lupa ay parang bukirin. Hinahasikan ng Diyos ng mabubuting binhi upang nang sa ganon lumago tayo at anumang ating bunga ng mabubuting binhing ito ay siyang magiging susi natin upang tayo'y makapamuhay magpakailanman sa kaharian ng Diyos. Tunay na kaligayahan, pag magpakailanmang kaligayahan, hindi panandalian. Silang naaliw sa panandaliang buhay dito sa lupa na nagpakasasa sa kamunduhan. Abay, yun na ang langit natin. Yun na ang langit ninyo. Sandaling langit, pero pang magpakailanmang pagdurusa. Bakit sinasabi sa atin ang ganitong ebanghelyo? Hindi upang takutin tayo, kundi upang imulat tayo sa katotohanan na mayroong buhay sa kabila. Kaya't anong marapat gawin? Abay, tingnan natin ang ating mga bukirin. Baka tayo'y pinagyayaman na ng masasamang damo. And if we realize that we have so much weeds, then weed it out. Unti-unti nating hugutin ang masasamang damo upang nang sa ganon manatili ang mabubuting damo sa atin. Let's weed it out. And let us purify and cleanse our own farm so that it will be truly
ubasan, bukirin ng ating Panginoon. Hindi siya nananakot kung hindi ipinapakita sa atin ang katotohanan. Kaya nga't sa bandang huli uutusan ang mga anghel, ihiwalay ninyo ang masama sa mabuti. Ngayon kung tayo ay naging mabuti, wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat ang sabi niya, susuguin niya ang mga anghel upang lipunin ang bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay ang mga mabubuting mga damo, mabubuting ani. Lilipunin tayo. At sabi pa niya dito, ang bayan ng Diyos ay titingkad na para bagang liwanag ng araw. They will shine. And they will shine because the glory of God is in them. Yun ang mangyayari, kaya't walang dapat ikabahala, walang dapat ikapangamba. Ngayon, kung darating na nga ang anghel at maglilipon na, ang malaking tanong, mapipili kaya ako o hindi? At alam natin sa ginagampanan nating buhay kung mapipili tayo o hindi. Kaya't itong mensaheng ito ay upang mabuksan ang ating mga mata, magising tayo sa katotohanan, mapipili ba ako o hindi? At kung nakita mong hindi, baguhin natin ang ating gawi. Let's pull out the weeds of our lives so that what will remain, the good weeds and the bad weeds, done. Tapos na. Tapusin ang kasamaan. Panatilihin ang mabuti. Ang tanging hangad ng Diyos, lipunin tayo, makapiling tayo. Yun lang. Hindi niya hinangad magparusa. Ang hangad niya, magligtas. Kaya't piliin natin iyon. Ang buhay ng kaligtasan kung saan ganap ang kaligayahan. Amen.